Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Welcome to episode 280, and welcome back to the camp, everyone. I say welcome back because this is actually my first time recording after I took a break. And I took a personal break because I wanted to enjoy the summer days here in California. And I want to give time for personal stuff. Maraming salamat sa mga patuloy na sumuporta at nakinig habang walang bagong episodes. Kaya naman, babawi tayo with an extra long episode today. Dating gawin muna tayo at ako muna ang magkukwento sa inyo. Ang unang kwento ay galing kay RT at yung kwento niya about a passing by entity in their workplace. Pakinggan natin ang kwento niya. Hello po, Campmaster. Itago niyo lang po ako sa pangalang RT. I'm an avid listener po of Philippine Campfire Stories. I've been silently supporting this podcast since 2020. Pero this time, gusto ko naman po sanang mag-share ng isa sa mga unforgettable paranormal experiences ko na until this day, sa tuwing maalala ko ay tumatayo pa rin ang balahibo ko. Medyo mahaba po itong story ko, so please bear with me po. Dati po akong teacher sa isang kilalang university sa Pilipinas. Hindi ko na po papangalanan yung university for their privacy. Sa unang 3 school years ko doon, senior high school teacher lang po ako. And online class po noon because of the pandemic. So, hindi pa po ako masyadong tumatambay sa school. But I do hear scary stories from other teachers na madalas magstay sa school para mag-ayos ng mga modules and mag-encode ng mga school-related documents. Although dinededma ko lang naman po siya at first. On my 4th school year, na-promote po ako as advisor ng student council and overall head ng lahat ng clubs ng university na yun. So, busy po talaga ako nung time na yun. Napapadalas din po akong mag-overtime during the first few weeks to the point na 5 p.m. po ang out ko pero inaabot po ako ng mga 9 or 10 p.m. sa school. Okay lang naman po sa akin since I was newly promoted and I wanted to put my best foot forward. Gusto ko rin po talagang matapos sa mga paperworks ko in advance. Madalas po akong biruin ng mga bata na baka daw makita ko si Junjun dahil sa kaka-overtime ko. Junjun ang tawag ng mga bata sa kanikwento nila na entity na madalas daw pong magparamdam sa office ng student council. Na siya ring dahilan kaya iniiwasan nilang magpagabi sa office. Tinatawanan ko lang po ang mga bata nung una kapag tinatakot nila ako dahil mas takot po ako sa deadlines ko kaysa kay Junjun. Kaya kahit halos po tumagos na ako sa pader sa sobrang kaka-OT ko, mas pinipili ko pa rin na magstay sa office kahit pa po madalas ay 2 lang po kami ng co-advisor ko na naiiwan. At kung minsan pa nga, ay mag-isa na lang po ako. Natigil lang po ang ka-overtime kong mag-isa nung maka-experience na po ako at first hand ng something na hindi ko maipaliwanag even up to this day. It happened sa mismong office ng student council. I would often joke na our office is like a spacious 2-bedroom type apartment. Isang room sa Prefect of Discipline, isang room sa Office of Student Affairs or OSA. Katabi ng office ng OSA ay may space dun na malawak. Tapos andun yung table ko at ng co-advisor ko. In front of my table is another long table for the students. Katapat namin yung CR, tapos storage area ng mga naka-office doon. Nung time na yon, ako and 6 na students yung nasa office ko. May bagyo nung araw na yon. So kahit wala pang 7 p.m., madilim na yung langit na akala mo gabi na. Wala ring pasok nung araw na yon. So walang tao sa prefect. Wala ring tao sa OSA. Kami lang talaga ng mga bata ang nandun. Yung co-advisor ko kasi may sakit. Bala ko sana mag-OT ulit noon kasi marami akong paperworks na tinatapos. Pauwi naman na yung mga bata noon kasi as I said kanina, supposedly hanggang 5 p.m. lang kami sa school since it's not a school day. Kapag may pasok naman ang students ay until 6:30 p.m. and 7 p.m. naman ang faculty.
Ang iba pang mga departments like the register and the office of admins until 4 p.m. lang. Going back, pauwi na ang mga bata. Nakatayo na sila, bitbit ang mga gamit nila at palabas na ng pinto. While ako naman, nasa table ko pa rin, may ginagawa pa. Habang nagpapaalam sa akin yung mga bata, may lalaking pumasok sa office. Tapos dire-diretso lang na naglakad, papasok ng CR. Walang bati-bati. Walang paalam or anything. Basta, pumasok lang siya ng pinto at dumiretso na siya ng CR. Hindi ko naaninag yung mukha niya pero tanda ko na naka-blue siya na t-shirt, nakamaong na pants and medyo blonde yung buhok niya. Hindi ko na po napansin kung naka-shoes pa. Basta nakita ko lang siya na dumaan siya sa likod ng mga bata. Nung una po camp master, deadma lang ako. Sanay naman kasi ako na may nakiki-CR sa office. Medyo weird lang sa akin na hindi man lang siya nagpasintabi. But then again, pinagkipit balikat ko na lang po yun. Nakaalis na po ang mga bata. Tahimik na yung office. Kaso biglang lumakas ulit yung ulan. Kaya bumalik din sila. After around 15 minutes, nagpaalam na ulit sila na uuwi na and this time, umuwi naman na talaga sila. Tinanong nila ako if ako daw ba, ayoko pang umuwi. Sabi ko, uuwi na rin naman ako. Siguro mga 7 p.m. or 8 p.m. Tatapusin ko lang yung mga ginagawa ko and hihintayin kong lumabas yung nasa CR. Ugali ko na po kasi na maglinis ng buong office. Bago ako umuwi, pati ang CR nililinis ko at nagsispray ako ng Lysol at Baygon before i-lock yung mga pinaka-main door ng office. Eventually, the students went home, leaving me in the office with a guy inside the CR. By the time na nag-decide ako mag-start ng maglinis, siguro lagpas 6:30 na. But the thing is, yung lalaki na pumasok sa CR, hindi pa rin lumalabas. Mahigit 1 oras na siyang nasa CR. Kaya medyo kinakabahan na po ako. Pero I decided not to think much of it. Deadma pa rin po ako and I decided to play some catchy K-pop songs to drown out the silence. Linis pa rin, nagwalis, nag-ayos, at nag-paperworks. Nasa last step na ako before umuwi, which is yung mag-spray ng Lysol nga at ng Baygon. Pero nasa CR pa rin siya. Lagpas 7 p.m. na to. To be honest po, Camp Master, during the time na naglilinis ako ay nawala na sa loob ko na may tao pa pala dun sa CR. Naalala ko na lang siya kasi yun na lang po yung area na hindi ko po nalilinisan. Iniisip ko kung kakatokin ko ba siya sa CR or ano. Kasi hindi rin talaga ako pwedeng umuwi nang hindi nilalock yung office. Sakto naman may bumalik na isang bata sa office para kumuha ng ekstrang payong. Ma? Nandito ka pa rin? Akala ko umuwi ka na. Tanong niya. Joshua, bakit nandito ka pa? Akala ko umuwi ka na. Tanong ko rin kay Joshua. Hindi pa ma. Hiniram yung payong ko sabi ibabalik lang pero hindi na bumalik. Ikaw ma, bakit hindi ka pa umuwi? Explain at tanong niya sa akin. So sabi ko hindi pa ako umuwi kasi may tao pa rin sa CR at hinihintay ko siyang lumabas. Tinanong ko siya if may nakita ba siyang pumasok habang nagpapaalam sila na uuwi na kanina. Sabi niya wala naman daw pumasok nung palabas na sila. Sabi ko meron. Naka-blue pa nga pero ini-insist niya na wala. Sabi ko na lang sa sarili ko, baka hindi niya lang napansin. Pero yung fight or flight instinct ko by then, nag-activate na. Nung umuwi na si Joshua, feeling ko campmaster pati pisngin ng puwet ko, pinagpapawisan na ng malamig habang nakatingin ako sa nakasarang pinto ng CR. Hindi ko alam kung kakatukin ko na ba or tatakban lang ako palabas kasi natatakot ako na baka kung ano yung makita ko sa loob kung pupuksan ko na lang ng bigla. Pinipilit kong magpatay mali siya habang hawak ko yung Baygon at Lysol. Pero hindi ko talaga kaya. Instead na katukin ko, sinilip ko na lang sa ventilation sa lower part ng pinto if bukas pa yung ilaw sa loob or hindi. Kapag sinilip mo kasi doon sa vents, hindi mo makikita yung mismong loob pero maaaninag mo naman if bukas yung ilaw sa loob or hindi. Hindi ako makapag-rely sa tunog ng nakabukas na gripo kasi sira ang gripo namin doon.
Continuous lang na tumatapon at umaapaw yung tubig. Kahit ramdam kong nanginginig ako, lakas loob akong lumapit sa pinto at lumuhod ng bahagya. Saka sinilip yung vents. Ganun na lang yung pagtayo ng balahibo ko sa nakita ko. Nakapatay kasi yung ilaw, Campmaster. I stopped in my tracks for a few seconds to try and rationalize what was happening. Siguradong sigurado po ako na may nakita talaga akong pumasok sa CR. Mas lalong sigurado po ako na wala pang lumalabas sa CR. And imposible ring may lumabas na hindi ko napansin kasi unang-una sa lahat, nakaharap yung table ko sa CR. Pangalawa, maingay yung main door kapag bumubukas or sumasara, so maririnig ko talaga kung may lalabas kahit pasabihin na nalingat lang ako or may songs na nagpa-play sa background. Hindi rin po kasi bumubukas yung pinto basta, and you have to slightly shove the door open para lumabas or makapasok ka. So maririnig mo talaga if someone opened or closed it. Shit, tangina. Ito na lang yung nasabi ko. Para akong sinapian ni Usain Bolt that time, Campmaster, at dali-dali kong kinuha ang bag ko at tumakbo na palabas ng office. Binitawan ko na lang yung Baygon at Lysol sa ilalim ng table ko. Tapos, dire-diretso na akong nagtatakbo hanggang gate. Hinarang pa nga ako ng isang co-teacher ko kasi nga, takbong marathon talaga ako palabas. Pero, hindi ko na siya pinansin at dumiretso na ako sa guard tapos biniling ko na lang yung office na nailock na lang nila. Hindi ko na pinatay yung ilaw sa office sa sobrang takot ko. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako doon sa 6 na batang initially kasama ko pero pare-parehas sila ng sinasabi. Wala daw silang nakita na pumasok. Wala ring makiki-CR kasi nga kami lang yung tao sa side na yun ng school at walang pasok yung mga staff ng DSWD, which is sila lang daw yung nakiki-CR sa amin. And halos walang ibang nagsi-CR doon. Maliban sa amin ng mga taga doon talaga. Paliwanag ng mga bata, ganun daw talaga doon sa office na yun. Like maraming cashier na hindi tao. Madalas daw bata, minsan babae, or minsan lalaki. The usual din daw na nangyayari doon is yung doppelganger, which is true, Campmaster. Kasi ako rin po mismo ay nagkaroon ng doppelganger na next time ko na po siguro ikukwento. Nagtataka lang po ako kasi wala pong something sa nakita ko. Like, hindi naman po duguan or nakabarong or something people would commonly expect kapag sinasabing paranormal. Then, I remember po yung sinabi ng theology teacher namin nung college na not every spirit looks scary. Most of them ay mukhang normal na tao lang na may chance na hindi lang nila alam na patay na sila or they have unfinished business kaya hindi pa sila makapag-crossover. Baka nga daw nakakasalubong mo na, hindi mo pa alam na hindi tao yung kasalubong mo. Which to me is something na mas nakakakalabot. Imagine casually walking down the street not knowing if yung nakita mong stranger is tao pa ba o hindi na. Anyways, hanggang dito lang po muna ang kwento ko, Campmaster. Thank you so much sa pagbabasa ng story ko and sana ma-feature po ito sa San Telmo Society. Pasensya na rin po sa haba. More power po sa inyo at sa Philippine Camper Stories. God bless po. Hello, Artie. Salamat sa pakikinig mo since 2020 at sa pag-share mo sa amin ng kwento mo. I know that being exposed to certain paranormal encounters can cause self-doubt. Kung totoo bang nangyari yon or hindi ka ba pinaglalaroan ng mga mata mo. It helps if your story can be corroborated by another person if pwede. But if not, the fear itself is actually a sign that it was probably true. But it makes for a good story. I think it makes going to work a little more exciting, don't you think? Magbabalik pa tayo for other stories from the campers. That and more, coming up next. We're back in San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. The next story is from Dwight,
And it's a short story about some creature that was present one time when his uncle was sleeping soundly sa isang kubo. Pakinggan natin. Hi Campmaster, please call me Dwight. Napagdesisyonan ko lang po na i-share itong short kwento ng tito ko since may connection po ito doon sa isang kwento ni Kuya Irvs about doon sa kamay sa bintana. This story was from Antique din, all the way from Barbasa po. Bale, 2 beses po itong nangyari sa tito ko at kunento niya lang po sa amin kinabukasan nung nangyari po yung kwento. Yung setting po ng kwento is sa kamalig sa likod ng bahay ng lola ko. Bale, natutulog daw po yung tito ko sa kamalig, which is a Karaya word for kubo. In between po ng tulog niya ay nagising daw po siya na may nakahawak sa 2 paa niya na kulay itim na kamay at mabalbon na hinihila daw po siya paunti-unti. Buti nilang po matapang po yung tito ko na yun at na hindi na po bago sa kanya yung mga ganong sitwasyon. Kaya po ang ginawa niya is bumangon po siya at kumuha ng matulis na gamit na una niyang nakita at nilabas niya raw po para hamunin. Pero wala na daw po siyang nakita sa labas kaya pumasok na po siya ulit sa kubo niya at natulog ulit. Nangyari pa po ulit yun months after and ganun lang ulit yung ginawa ng tito ko. PS, kamay lang po yung nakita pero hindi galing sa bintana dahil walang bintana sa paanan ng kama ng tito ko. So meaning, nakapasok siya sa kamalig. Pag naiisip ko po rin yun, scary pa din po talaga. Yun lang po. Marami pa po akong kwento galing sa iba't ibang lugar. Magkukwento po ulit ako next time. Hi Dwight, thank you sa pag-share ng super maiksing kwento mo. For everyone who has not heard of Irv's story. Irv's story is from way back in episode 193. You can check that out if you want to make the connection between the story of Dwight and Irv. At iba pa din talaga ang hiwaga na dala ng lalawigan ng Antique. Nakakatakot sa kwento ni Dwight is the visuals na hatid nito na na-imagine mo yung lugar na madilim tapos nasa kubo and then may biglang nakahawak na mabalahibong kamay sa'yo. Pero the question is, paano kung hindi nagising yung tito ni Dwight? Ano kayong mangyayari? Our next story is from Lala, coming from Sorsogon, Bicol. Magkukwento siya tungkol sa isang tradisyon sa kanilang probinsya. Hi, Campmaster. Good day po. It's Lala po pala from Sorsogon, Bicol. I discovered your podcast po noong December 2024 pa lang at nahook agad ako sa mga stories. It feels unique kasi and I love mini horror stories. Medyo nagsasawa na kasi ako sa mga common horror stories since mahilig ako sa horror genre. I have a story to share po pala. It's one of the creepiest dreams I have had. I hope you and my fellow listeners like it. Here it goes. Hindi ko na po maalala kung anong year na nangyari ito. Basta siguro it's around my early college years. May friend si Mama noon na parang iniwan muna sa kanya ang statue ni Mama Mary. Maliit lang yung statue na kasya sa mesa sa sala namin na lagay ng TV. Siyempre, nilagyan yun ni Mama ng sapin at mga flowers and candles. Hindi ko lang maalala kung anong mga reason kung bakit pinalagay muna sa bahay namin yun. Siyempre, dinasalan nila yung rebulto at a specific time. Pero ako, ever since pa, hindi talaga ako nag-worship sa mga rebulto. Ang weird kasi, wala naman akong nararamdaman na something. Hindi ko na rin maalala kung ilang days nandun sa bahay yung statue. Then one of the nights na nandun yung statue, I dreamt of something weird and really creepy. Gabi daw yun and matutulog na kami. Madilim ang kwarto pero may ilaw sa CR na umaabot sa kwarto namin kasi magkatabi lang yun kaya medyo maliwanag pa rin. Ang setup ng kwarto namin sa paniginip ko was iba. Yung ulunan daw ng higaan ay nakaharap sa pinto. Maliit lang kasi yung kwarto namin pero malaki yung higaan kaya it takes up so much space. From the door, nandoon yung ulunan ng higaan.
Imagine niyo lang po na from the door, nandoon na yung ulunan ng higaan. Nakatambad na agad and may space sa right na daanan pa. So ako daw, matutulog na daw ako nun at yung dalawang kapatid ay tulog na. Ako nakahiga sa edge ng higaan. Yung space daw sa may right corner ng room, nandun daw si Mama Mary. But life-size na siya. So, parang ang pwesto niya is nasa may right corner side ng ulunan ko. And this Mama Mary is looking down at me at hindi ko rin mapigilang hindi tumitig. I don't know if galit siya or what's the cause. It's not vivid. She looks like a dark hooded figure. Siyempre, sino bang hindi makakatulog sa ganung situation? May iba pa akong perspective from every angle na para akong CCTV. Like any other normal dreams where you can see everything from any angle. And kitang-kita ko talaga kung anong nangyayari. As in, nakatambad talaga sa may ulo ko yung statue ni Mama Mary. And obvious na pinapanood ako. And then I cried. Sabi ko kay Mama, "Ma, paalisin mo na siya. Huwag na dito sa kwarto. Nakakatakot siya. Natatakot ako. Tingnan mo." As in, grabe daw yung iyak ko noon kasi natatakot na talaga ako. But si Mama ay nagalit lang sa akin. Siguro ang sinabi niya ay, "Bakit ka naman matatakot? Binabantayan ka lang naman. Si Mama Mary naman yan eh." Sinabi niya noon na parang naiinis siya. Ako naman, nainis na rin siguro noon kasi bakit doon pa sa kwarto ko nilagay? In the end, wala na rin akong nagawa at hindi rin ako nakagalaw mula sa posisyon ko kahit na gustong gusto ko nang umalis. Umiyak na lang ako hanggang sa matapos yung panaginip. Hindi ko yung kinuwento kay Mama kinabukasan. Hindi ko rin naman nakwento kasi minsan nakakalimutan ko talaga o talagang tinatamad lang ako magkwento pero kinuwento ko sa kapatid ko noong New Year 2025. Dahil napunta yung topic namin sa mga ganon at syempre natakot siya. Nakaripihan din daw kasi siya at nagkwento siya na parang may nakamasid daw sa kanya kapag nagsi-CR siya tuwing gabi. Iba talaga ang vibes ng statue or hindi lang kami sanay kasi siguro first time na mayroong ganun sa bahay namin. And it's weird kasi parang hindi bagay. Alam mo po yun? Hindi talaga ako naniniwala sa mga statues na ganun. Habang tumatanda kasi ako, parang nadadagdagan ang mga questions ko about faith and Christianity. Nagrereklamo nga si Mama na minsan lang daw ako magsimba. And may isa pa po akong kwento since parehas ang theme. I don't know kung nung nangyari ba talaga to. Bata pa ako nun pero hindi pa ako nag-aaral. Mga 4 or 5 years old. It's early morning and ang naalala ko is kasama ko daw yung pinsan ko noon na nag-aalmusal. Hindi ko alam kung nasan si na Mama. Inaasar ako noon ng mga pinsan ko. Parang tinatakot ako about sa tiyanak. Siyempre, nung bata ako, matatakotin talaga ako. Napalingon ako sa bintana and holy shit, may nakita akong Santo Niño? Totoo ba yun o imagination ko lang? Or siguro hindi ko lang alam na may Santo Niño doon. Yung suot niya is yung magarbong suot ng mga Santo Niño na kulay gold. Napatitig lang ako dun sa Santo Niño habang mahigpit na nakahawak sa damit ng pinsan ko. Hindi lang talaga ako sure kung totoo ba yung memory ko na yun or na-alter na lang. Pero vivid pa yung itsura ng Santo Niño sa utak ko. So yun lang po. Doon na po nagtatapos ang kwento ko. I hope you got goosebumps. May similar experience pa ako. Or meron din kaya from other listeners? Para naman may karamay ako sa mga nararamdaman ko. Yun lang po. Thank you for your time, Campmaster. Sana mapili mo to kasi masisihan talaga ako. Magsasend po ulit ako ng story at iba naman ang theme. Yours truly, Lala. Hello, Lala. Maraming salamat sa pagsasend mo ng mga religious figure stories mo. Medyo weird nga talaga kapag may touch ng religion ang mga scary stories. But the good thing naman is hindi naman weird na nag-iiwan ng mga statues or mga rebulto ng mga iba't ibang mga karakter sa Biblia sa mga iba't ibang mga bahay, lalo na sa probinsya.
And like I said, dreams are always open for interpretation, and most of the times, it's just our mind's way of processing the information of our day. Kaya naman, sana hindi ka naman naginip ulit ng masama. Pero maraming salamat sa pakikinig mo at sa pagsasend mo ng kwento. Magbabalik pa tayo for one last story here in Philippine Camper Stories. And we're back for one last story dito lang sa San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Ang susunod na kwento ay mula kay Kai. Let's listen to her story. Hello, Campmaster. I have been listening to your podcast for over a year now. Ito ang naging coping mechanism ko when my mom left for Canada. I digress. Hindi ko alam if mababasa itong email ko, pero I just wanted to share since I have heard stories about dreams and I feel validated enough to send my story. We used to live in a small house in San Pedro, Laguna. Sobrang tagal na po namin doon na nakatira, so alam ko na po yung house like the back of my hand. Sa likod ng house namin may malaking avocado tree. Never siya tumubo, pero we were being told not to cut it down kasi may bantay doon. Fast forward to a few years later, medyo nagkaalitan na sa kapitbahay namin due to the tree. And they poisoned the tree without us knowing, since may times na naiiwan na walang tao yung house namin. After that incident, doon na nag-start yung pagpaparamdam sa house namin. Maraming odd things na nangyari, but I wanted to focus on the dreams I get. Yung first dream ko na nasa bahay daw kami ng neighbor namin. Andun daw ako kasi I was celebrating a party. Then suddenly, may isang odd na matandang pumasok sa gate nila. She was just walking slowly and smiling so oddly. Then I decided to tap her shoulder and I asked if she wanted a plate para makakain. But that was then when she started convulsing. She started to speak in tongues and laugh. Fortunately, may priest, and the priest started to do an exorcism. Parang sobrang lakas daw ng old lady kasi 4 men had to hold her down. But when she started to calm down, akala ng lahat na okay na. But then, she slowly sat up and pointed at me and smiled. Just smiled. I was woken up by my mom and she told me I was whining and crying kaya she woke me up agad. After that, matagal na naman akong hindi nagkaroon ng dream na ganon. Not until a few months later when we were packing up kasi mag-move na kami somewhere else. Yung second dream ko naman started when me and my mom with one of her friends came home sa house namin. Ang pagkaalala ko, may dala kaming grocery. So, nilagay namin doon sa kitchen. Yung kitchen kasi namin may malaking window overlooking the avocado tree na nakabantay daw. So, nung nilagay namin yung grocery sa table, I saw the same lady from my first dream na lumulutang na nakabaligtad. Yung position ng kamay at ng paa niya ay parang yung pose ni Jesus sa crucifix. Same yung suot niya from my previous dream, so nakilala ko siya agad. I was in a state of panic. Ramdam ko talaga but I acted normal. When me and yung friend ng mom ko ay pumasok na sa house, doon ko na po siya tiningnan at sinabi niya sa akin na, hayaan mo na, nakita ko din yun. Doon na po nanlamig yung katawan ko. Sobrang bigat ng dibdib ko. Luckily, my mom was there again to the rescue. Ginising niya po ulit ako kasi I was crying and calling out her name. Kinuwento ko sa mom ko yon and she said magpray lang daw ako. She prayed for me before I went to bed again. My friends naman reminded how that was probably a sign of mockery katulad sa horror movies. Pag nakabaliktad daw kasi yung cross na parang minamock si Jesus. Yun lang naman po, Campmaster. Sorry if magulo po ako magkwento. But I hope you read this po. More power to you, Kai. Hello, Kai. Thanks for sharing your dream stories. Kaya na lagi kong sinasabi,
dreams are best interpreted by the dreamers themselves. The old lady in your dreams could really be influenced by anything that could have happened into your day during those days. One thing that I can say is that if your brain is trying to tell you something, it will always find a way to appear in your dreams. Moving on with our episode, nandito na nga at nagbabalik na ang ating favorite segment, ang Camper Shoutouts. Tagal-tagal din kaya magbabasa muna tayo ng mga comments mula sa Spotify. Okay, mula naman sa episode 275, Sagada Hunting and BPO Goes. Sabi ni May Magnaye, sarap na makinig nito while on the bus. Manifesting na next time, listening while driving na. Yan, maraming salamat, May. Yes, sana next time. Ano naman? Road trip naman, no? Hindi na bus. Yan. Obi, sabi niya, ang dapat na title nito, And Everything. Yes, I guess. Micaela Española, sabi niya, sis, hindi ko alam kung magsisisi ako na pinakinggan ko pa ito. Umay na ako sa ibang podcast, pero legit katakot yung sa Roan story. Yung may yung may sumusundot na toenail dun sa ulo. Takot yun. Sabi naman ni Ross 918, sobrang engrossed sa solo leveling nung unang nag-share. Ayan. Kalimutan ko na nga yung episode na ito sa sobrang tagal. Peanut Butter and Jelly, sabi naman niya, yung sa CR, baka na-bother yung ghost dahil dun sa PWD nag-CR si ate. Kaya siya pinagpakitaan. Nako, oo nga no. Baka, favorite ko tong Peanut Butter and Jelly. Yun ang, hindi ako magsasawa dyan. Ken Valencia, sabi niya, madami daw talaga sa BPO buildings. Madalas pa niyan kapag ikaw ang nauna sa floor, may mga nagtatype sa keyboard. Ba, ghost employees, literal. Jeanski, sabi niya, grabe yung kilabot ko dun sa paa. Kung ako si Roan, mamamatay akong may ebb sa wet pool. Grabe yung lakas ng loob ni Roan. Well, nako, hindi dignity over siguro dignidad muna na kaysa naman mabansagan ka ng may ebbs ka, diba? Mil, sabi niya, nakakatakot yung paa. Nahimintay na siguro ako kung ako yun. Pami Pam, sabi niya, nakakakilig, nakaka-keep up ako kahit sa tagal kong na-busy. So far, solid ng previous episode. Hanggang dito, more stories to come, CM. Ayan. Maraming salamat, Pami Pam. Mancy, sabi niya, grabe ang creepy ng mga stories. 10 years na ako sa BPO industry pero wala talagang nagpaparamdam. By the way, yung office na sinasabi ni Val sa Cubao, Cyber Park ba ito? Mancy, hindi ko matandaan pero parang sinabi niya yata pa na yun nga, Cyber Park. Tanungin natin si Val next time. Sabi ni Khalil, grabe Kuya Rally, may experience na sa lahat. Batikan in the supernatural dito sa Pilipinas. Oo nga, yung kanyang mga stories ni Rally. Kakaiba din Tagal-tagal na rin tayong walang Rally stories. Your neighbor, sabi niya, Val naman, mga hijack ka na nga lang ng airtime. Hindi pa diretso yun yung kwento. CM pa workshop naman po ng storytelling skills. Ayan, Val. Ako, favorite ko si Val kasi kung ano yung sinasabi sa kanila. Tatawa na lang din ako pag narinig ko si Val. Blink Me Kevs and Everything. Ano pa bang nandito? Okay. Gian Yul. Ang pangit nung unang kwento, puro panaginip. Nako, Gian. Paano tong episode na to? Puro panaginip yung nakausap natin dito. Okay lang yan. Sabi ni Randy Clarinal, ayan, na-miss ko naman si Randy. 3730. May humahawi sa noo na parang daliri. Oh my goodness, to the maximum level. And the paa without foot spa. Thank you very much, Randy, para dun sa comment mo. At na-miss ka na namin sa camp. Sana next recording makasama ka na namin.
Next naman, sabi ni May Amor. Yes, yung nakichismis talaga sa work na anino. Na-experience ko na yan before, yung tipong ang busy ko sa work tapos suddenly may nakatungo na tao sa likod ko na parang nakiki-update sa work. Na-feel ko yung presence na may anino sa likod pero nung nilingon ko, wala nang tao. Ay, parang hindi naman magandang experience yun. But thank you so much, May Amor. Punta tayo sa few comments sa episode 276, City Ghost, Mountain Guardian. Ayan, sabi ni Russ918. Hindi daw tumatanggap ng pera pero naliitan sa binigay. Kinumpara pa sa binayad daw sa mga psychic and manggagamot. With matching computation pa. Tawan-tawa ako. Cell G, sabi niya, I'm starting to doubt rally stories. I don't know if it's too adventurous and parang pang pelikula. Valid yan. Kasi nung una, meron din akong ganyan na parang sabi ko, parang masyadong detailed yun. But then again, everybody's story is different. So, baka ganun talaga siya magkwento si Rally. And I'm sure may pinanggagalingan yung kwento niya. Sabi ni Ecorima Poidmac. Oh, mahirap basahin nun. Hi from La Castellana here. Ayan. Hello. Maraming salamat. Totoo ba yung mga kwento tungkol sa inyo sa La Castellana? Parinig naman. Sabi ni EJA, another great episode CM, listening while sipping coffee and firing up the computer for work. Ito talaga yung barrier ko from boisterous office chatter. Parang safe space ko na talaga yung PCS. Thank you for this CM. Keep safe po and stay healthy. Maraming salamat. Maraming salamat EJA. Sabi ni Justin Rest PH, yung story ng batang higit sa Ortigas sounds elitist. Okay, ang memo ng camper na nag-share, di naman unusual makakita ng beggar sa public space, especially dito sa Metro Manila. I don't know. Hindi kasi tayo nandun sa kwento, so baka talagang for him at that particular moment in time medyo parang out of place na makakita ng ganung bata kasi describe niya din yung yung itsura ng bata, so baka I don't know. Sabi ni Jojo Bajojo, dang, unfair naman yung mga rescuers ang magbabayad sa katangahan ng mga dayo. That kid fucked around and found out. That serves him right. Thank you so much, Jojo. Yep, that is correct. Yun yung sa kwento ni Rally dun sa may Mountain Guardian. Yun. Para sa lahat na mga gustong mag-iwan ng comments, just go to our Spotify channel and write down your comments sa comment section natin at babasahin natin yan sa mga susunod na episodes. And finally, dito na po nagtatapos ang ating kwento. For our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan ang pagkainip mo at medyo feeling generous ka today, you can send love and appreciation. Daanan mo lang yung PayPal account natin for your tips, earlm.work@gmail.com sa PayPal. GCash account, meron din tayo niyan. Nandun rin sa episode show notes natin yung number. At pwede rin tayo punta sa patreon.com/campfirestoriesph at mapapanood nyo po yung ating mga video episodes from the past. You can also subscribe in our YouTube and our TikTok account. Yun. Libre lang naman yun. Panghuli, kung may mga kwento ka at gusto mo sumali at ibahagi sa ating camp, ay pwede mo yan send sa campfirestoriesph@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita tayong susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.